Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo sa nakikinig at nanonood sa DZRH. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Kami po ay bumabati sa pagdiriwang ng ika-86 na anibersaryo ng DZRH. Nakikiisa po kami sa DZRH sa patuloy na paglalakbay mula sa radyo, patungong telebisyon, digital at social media na dala ang layuning maghatid ng makabuluhang balita at tapat na serbisyo. Amin din binabati ang mga taxi drivers na ngayon ay nakatutok sa atin sa radyo at ang mga tricycle drivers natin sa mga toda na patuloy ang pakikinig at panonood sa DZRH Teleradyo. Nasa kalagitnaan na po tayo ng 2025 mga health checkers. Sa bilis ng panahon, maya't maya, maririnig na natin ang mga kantang nagbabadya ng pagdating ng Pasko. Ngayon pa lang, kailangan nating paghandaan ito. At isa sa mga kailangang gawin ay ang pag-alaga natin sa ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Alam niyo ba mga health checkers, ang buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang sa buong Pilipinas bilang buwan ng nutrisyon. Isang taunang kampanya na layuning itampok ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa bawat Pilipino. Binibigyang pansin nito ang isyong may kinalaman sa kalusugan tulad ng malnutrisyon, labis na timbang at katabaan o obesity at kakulangan sa mahalagang bitamina at mineral. Sa pamamagitan ng mga programang inilulunsad ng mga nasyonal at lokal na pamahalaan tulad ng Quezon City, mas pinapalawak ang kaalaman at pagkilos para sa maging mas malusog ang ating pamumuhay. Kaya naman kasama natin ngayon ang isang eksperto sa nutrisyon, ang nutritionist dietitian ng Quezon City Health Department. Welcome back po sa Health Check Plus, Ms. Jaira Asa MC Deco. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa ating mga taga-subaybay sa Health Check Plus. So, Ms. Jaira, alam niyo po, marami po tayong tanong, lalo-lalo na pagka pinag-uusapan ng nutrisyon, no? Ano po ba, generally, ang maituturing na healthy diet? Actually, Teacher Ellie, walang definite na definition for healthy diet. Pero kung ako po ang tatanungin, as a nutritionist dietitian, para mas madaling tandaan ng ating mga taga-subaybay, no? 3 keywords lang yan. Una, tama. Pangalawa, sapat. At pangatlo ay in moderation. Pag sinabi nating tama, no? Kasama ang lahat ng mga food groups. So, meron dapat tayo sa ating plato ng vegetables. Meron tayong source of protein na nakukuha natin sa ating mga karne at nakukuha din natin yan sa mga gulay, no? Meron ding kind of protein na nakukuha sa ating mga gulay. And hindi po mawawala dapat ang rice. So, kasi usually po, no, pag tinanong mo ang iba na gusto mag-lose ng weight, usually tinatanggal nila yung rice. And gusto natin i-emphasize, lalo na ngayong Nutrition Month, na hindi po kalaban ang rice. Ang kailangan lang po natin ay dapat sapat po ang kinakain natin sa isang kainan. Hindi po kulang, hindi po sobra. At syempre, hindi din po mawawala dyan yung fruits and vegetables natin. Dapat meron po tayo sa bawat kainan natin, no? Then, para makatipid, usually ang kinukuha nating fruits ay yung in season. At isa naman din po ay yung pagkakaroon ng sapat na intake or water intake sa pang-araw-araw. So, iwasan natin yung mga sugary drinks pag tayo ay kumakain. Ms. Jaira, napaka-interesting po nung inyong nabanggit, no? 3 keywords, mga health checkers, tama, sapat, at in moderation.
Miss Jaira, ano naman po yung mga advice ninyo? Kasi dun sa tama, kailangan all food groups, sapat, dapat hindi kulang, hindi sobra. In moderation, ano po yung mga advice ninyo sa ating mga health checkers? So pagdating naman po sa in moderation, no, hindi po mawawala sa pang-araw-araw na buhay natin yung mga cravings natin, no. So meron din tayong tinatawag na mga cheat day. So hindi po 'yun masama, hindi po natin i-deprive ang ating mga consumers sa kanilang gustong kainin. Pero ang kailangan lang po natin isa-isip ay pagka tayo ay sabihin natin kakain tayo ng burger, hindi po natin aaraw-arawin ang pagkain ng burger. Or kaya naman hindi natin gagawing breakfast, lunch, or dinner ang pagkain ng burger. Or kaya naman ang ating food choice naman po ay sabihin natin sa mga fast food restaurant, kung maaari ay limitahan po natin na once lang po ang pagkain sa mga fast food establishments kasi ayon nga po sa mga pag-aaral, no, mataas po ang mga sodium content, sugar content usually sa ating mga fast food establishment. Yun po pala yun, Miss Jaira, no? Pero alam niyo po maraming nakarelate, I'm sure dun sa binanggit niyo na parang pinagbabawal yung mga ganitong mga food, no? Pero sa advice po ninyo, Miss Jaira, nakakatuwa na pwede naman, pero in moderation. Tama po ba? Yes po. So, nabanggit nyo, Miss Jaira, na tama, sapat, at in moderation, no, para maging mas healthy yung diet namin. Meron po bang mga pagkakaiba? Halimbawa po sa bata, sa adult, at sa mga matatanda. Meron po ba kayong advice para po sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon para sa mas magandang nutrisyon para sa mga bata? Okay po. So tama po kayo doon, no? May pagkakaiba-iba pagdating sa recommended na energy intake or nutrient intake sa iba't ibang age group. So kung ikukumpara po natin yung mga bata sa matatanda, usually sa bata mas mataas yung kinakailangan nila ikonsumo sa araw-araw kasi sila po ay mga growing individual. So malaki ang pangangailangan ng katawan nila as they grow since hindi pa fully develop yung katawan po nila, no? Then for adult, nasa normal na 2,000 calories, medyo mahirap maintindihan yung value na yun. Pero kung ikukumpara natin sa ating mga kabataan, ay mas mababa po siya ng onte, no? Kasi depende po yan sa taas ng individual, yung height niya or yung weight din niya. Then pagdating naman sa ating mga senior citizens, usually mababa po ang kinakailangan sa pang-araw-araw since medyo nagsuslow na yung metabolism ng isang senior citizen and hindi na ganun ka-active yung lifestyle ng isang senior citizen. So, kailangan medyo bawasan po natin yan kasi kung sosobra po tayo dun sa recommended na energy po ng senior citizen, ay maaari po siya mag-gain po ng weight. Yun po pala yun, no? At nabanggit niyo po, Miss Jaira, na kailangan kanina dapat sapat, no? Hindi sobra at hindi kulang. So maganda yung reminders natin, no? At very practical para sa ating mga kids, adults, at mga senior citizens, no? Na mga advice from Miss Jaira. So alam niyo po, Miss Jaira, nagkaroon po ng diskusyon kamakailan tungkol sa minimum food budget. So budgeting naman po ang ating usapan ngayon, no? 64 pesos a day para sa isang tao. Inamin naman po ng Philippine Statistics Authority na hindi ito sapat, no? Mayroon po bang abot kayang food options para sa mga pamilyang may limitadong budget pero gustong kumain ng masustansya? So sa perspective po ng nutritionist dietitian, ayoko po sana magbanggit ng presyo na makakapagsabi na healthy ang makakain niya pag ganitong price yung kanyang kakainin. So, for the nutritionist dietitian naman po ay talagang kaya po ma-achieve ang healthy diet kahit sa mababang presyo. Ibig sabihin po kasi kailangan po natin malaman kung ano ba yung mga sources of food natin, kung ano ba yung katulad po kung ano po yung in season na mga prutas. So, doon tayo mas makakatipid. Then,
pagdating naman po sa method of preparation, no, mas makakamura ang isang pamilya kung mismo ang nanay o tatay or kung sino po ang caregiver ng mga bata, kung sila po mismo ang magpre-prepare. So malaki po ang matitipid po natin dyan. And maganda po na may variety po tayo pagdating sa pag-meal planning, no? So magandang malaman yung mga alternatives. Kunyari sa source of protein natin, pwede po tayo mag-opt for vegetables na mas mura kaysa sa ating mga karne. Yun po pala yun, Miss Jaira. No? Very interesting at napakaganda, no? Kasi hindi kailangang mahal at bigyan ng presyo yung sapat na nutrisyon, no? So magandang reminder po yan para sa aming mga health checkers. So una, nabanggit nyo po, Miss Jaira, kailangan in season. Tama nga naman, no? Kapag in season, napapanahon ng mga prutas, mas mura nga naman ito. At yung pangalawa, method of preparation, mga health checkers, no? Kanina nabanggit ni Miss Jaira na kailangan bawasan ang pagkain sa mga fast food na parang align din po ito, Miss Jaira, no, dun sa ating kailangan sarili yung pagluto, no? So home cooked meal pala sa bahay niluluto, mas makakamura pa. At variety sa pagpaplano ng pagkain. Kailangan meron po tayong alternatives. Miss Jaira, kanina pa po natin nababanggit yung protina na galing sa mga vegetables. Pwede niyo po bang banggitin sa ating mga health checkers, ano-ano po ba itong mga gulay na mataas sa protina? So usually po yung mga gulay natin, ay may mga butong gulay po. Sila po ang maaari nating pagkunan ng protein din po sa ating diet. So hindi lang po limitado sa mga meat sources na alam natin mahal. So pwede natin i-explore na mag-incorporate ng mga vegetables sa ating mga dishes. And isa din pong mataas na protina ay ang egg, no? So ito po ay nagmahal na po yung egg, pero kung ikukumpara natin sa ibang sources ng protein ay mas mura po ito. At ang kinagandahan po sa egg ay complete source of protein po siya. At mas na-absorb at na-utilize po ng katawan ang itlog kapag siya po ay kinakain ng mga individual. Napaka-interesting yan, Miss Jaira, no? Kasi talagang pagka sinabing protina, ang alam namin usually ay isda, no? Karne. Napaka-interesting na may option pala kami tulad ng mga butong gulay at itlog, no? Na mas mura kumpara sa aming mga karne, no? So talagang pasok na pasok yan sa budget nating mga health checkers, ano? Miss Jaira, itutuloy ko na din po ang ating tanong, no? Tungkol sa mga kasangkapan. Kasi kanina po nabanggit ninyo kailangan magtingin ng mga alternatives, ano? Anong na po ba ang kailangan na meron na sangkap para maging healthier yung aming diet? Hindi naman natin kailangan pakomplikahin, no? Katulad po ng nabanggit ko po nung una, no? Yung dapat kompleto po yung plato natin. Iaayon po natin kung narinig na po ng ating mga health checkers yung pinggang Pinoy. So yun po yung mga basic na food groups na kailangan po nating makain sa isang kainan. So una po yung ating vegetables, yung pangalawa po ay ating source of protein na nakukuha natin sa ating mga gulay or kaya naman po sa meat sources. Then meron tayong vegetables. So sa vegetables, maaaring sa green leafy vegetables or meron tayong mga bungang gulay din. Then pang-apat naman po ay huwag po natin kakalimutan ang ating source of carbohydrates o yung mga nakukuha natin sa mga kanin, or hindi lang po sa kanin ay meron tayong mga breads na maaaring maging alternative. So, pwede din yung mga root crops as sources din po of carbohydrates. Yan po yung mga potato or kamoteng kahoy. So, yun po yung mga maaari po nating ipagpalit-palit pagdating sa meal preparation. Yun po pala yun, Miss Jaira, no? Alam niyo po, nabanggit niyo, Miss Jaira, na kailangan kumpleto. Yung sa pinggang Pinoy po, ano naman po yung role ng ating healthy fats? O meron po ba itong mga tinatawag na healthy fats? Kasi pagka sinabi po na taba o fat, no, lagi ang iniisip namin na masama yan. Ano po ba yung totoo tungkol dito? So, meron po tayong iba't ibang pinagkukunan ng mga
fats or kaya naman ng oil, no? Meron kasi po tayo kung makikita nyo po sa grocery, no? Meron tayong vegetable oil, may canola oil, may coconut oil. So, ang pinagkaiba po niyan ay ang mga vegetable oils ay galing sa ating mga vegetables. Then, for the coconut and canola oil ay iba naman din po ang pinanggalingan. Pero ang dapat po nating isaalang-alang pagdating sa method of preparation, kaya napakahalaga po talagang malaman po iyon, ay for the vegetable oil, hindi po natin siya pwedeng gamitin sa ating mga pagpiprito. So, minimal heat lang po ang dapat kapag gumagamit tayo ng mga vegetable oil. So, kung mapapansin po kasi natin sa ating mga nagluluto po sa bahay, no, pag ginamit natin pang prito ang vegetable oil, ay may makikita po tayong mga itim-itim sa ating mga kawali. At yun po ay hindi maganda sa ating katawan. So, mahina lang po or minimal heat lang ang kailangan. Pagdating naman po sa mga coconut oil, no, mas mataas ang kayang heat na i-hold ng ating mga coconut oil. Kaya advisable po siya sa ating mga deep frying and frying na mga linuluto sa bahay. So, yun po, no? Pero ang dapat din po natin malaman ay meron po tayong iba't ibang method of preparation na mas healthy kesa sa frying or deep frying. Yan yung mga boiling, poaching, bake. Ayan. So, yun yung pwede din po i-explore ng ating mga nagluluto sa bahay. So, yeah. So, napaka-interesting po kasi kanina bumabalik tayo, no, dun sa inyong mga advice para mas maging mas healthy talaga ang aming pag-prepare ng aming mga pagkain, Miss Jaira, no. So, talagang meron pala ito na kailangan tinitignan pala namin kung ano yung gamit naming mga oil, no, sa pagluluto. So, sa mga health checkers, so ulitin ko lang po, yung mga vegetable oil, hindi po yan advisable sa ating pagpiprito, kundi mas pwedeng gamitin ang coconut oil for deep frying at mga pagpiprito natin, ano. At pwedeng i-consider din, no, yung paglalaga, no, iba't ibang method of preparation tulad ng nabanggit ni Miss Jaira, no, para mas maging healthy ang ating way of preparing ng ating mga pagkain. So, Miss Jaira, kanina nabanggit ninyo, napakadami yung sa oil pa lang, napakadami sa ating mga binebenta sa market, no? So, usually po, pagka pumupunta kami sa mga supermarket, ganyan, sa grocery o sa tindahan, liban po sa mga maraming choices na ganito, ay nakikita din namin at naririnig din ang mga nutritional supplements. Advisable po ba na uminom ng mga nutritional supplements na ito? Ano po ba yung ma-advise ninyo tungkol dito? Well, for the nutritional supplements, ang una naming i-advise sa pasyente ay kailangan po namin malaman kung ano po ba ang usual eating habits ni patient, no? So, ang i-advise po namin at first ay kailangan niya magkaroon ng variety of food na kinakain sa pang-araw-araw. At least try na i-incorporate yung gulay, prutas at yung mga iba't sources ng protein, no? Pagdating naman sa gulay, no? Kasi ang gusto ko nga po i-emphasize din po is walang iisang pagkain ang may taglay ng lahat ng nutrients. Kaya kinakailangan na kung kakain din po tayo ng gulay, hindi lang po tayo magkakangkong. Dapat nag-iiba-iba sa pang-araw-araw. Pwede kangkong, talbos ng kamote, malunggay, para ma-ensure natin, no, na lahat ng nutrients ay nakukuha natin. Maganda din po kasi na galing sa fresh food items yung mga nutrients, dahil sa mga food items na ito, hindi lang yung isang nutrient ang makukuha natin. Meron pang ibang nutrient na makukuha ng katawan natin, katulad ng pagkain ng gulay. Hindi lang po vitamin C, vitamin A ang makukuha natin, kundi yung fiber content din ng gulay na makakatulong sa atin sa pag-excrete na mga mataas na cholesterol sa katawan. So makita nyo, mas kumbaga super ang makukuha natin pag tayo ay kumakain ng fresh food items compared sa ating mga nutritional supplements na limited lang ang makukuha natin. And of course, mas mahal si nutritional supplements, no? Kung kaya naman nating ma-achieve na makuha yung iba't ibang nutrients sa mga fresh food items, syempre wag na tayong gagastos pa, no?
kumbaga yung gastos na nakuha natin sa mga nutritional supplements ay pwede pa natin mailaan sa mas masustansyang mga sahog na maaaring maisama sa ating pagkain. Mas maganda po pala na sariwa at fresh food items, no, Miss Jai, ang ating pagkukuhanan ng ating mga nutrients. So, Miss Jaira, tanungin ko lang din po, no, kasi marami po tayong mga lifestyle diseases na gaya ng diabetes, matataas na cholesterol, nabanggit niyo po kanina. Ano po ba yung na-adjust ang kanilang diet? Kailangan po ba itong i-adjust o meron pa po bang kailangang ibahin para mas maging healthy ang kanilang mga diet? Para naman po sa mga individual na nakakaranas ng high blood, high cholesterol, kailangan po nila malaman kung ano yung mga pagkain na usually nagko-contribute sa kanilang mga nararamdaman, no? Katulad ng sabihin natin, mahilig sila pumapak ng chicharon. So usually, nakikita namin yan sa mga merienda. Ano ba yung usually na merienda ng mga tao, no? Usually, nandyan lalabas yung mga chips, nandyan yung mga chicharon. So yun yung kailangan nating limitahan paunti-unti. Alam natin mahirap. Pero magsimula tayo ng step by step. So kunyari isang pack ng cholesterol, isang pack ng chicharon ang kinakain ng isang individual, ay maaari po niyang, kung kaya niya, tanggalin po yung chicharon. Pero kung hindi po talaga kaya, ay paunti-unti natin maturuan yung individual na mawala po yung chicharon na yun sa kanyang diet. Isa din pong usual na concern ng tao ay yung sa rice. Usually, madaming kumain ng rice. So, kung ang usual intake po niya ng rice ay 2 cups, pwede po natin bawasan ng paunti-unti. So, pwede 1.5 cup of rice, then 2 cups, then 1 cup of rice. So, gradual lang po yung change natin sa diet pagdating sa portion sizes. Pero mahalaga pong malaman din po nila ay yung ano ba yung usual hand portion sizes sa mga pagdating sa pagkain. I-share ko lang din po, no? So, para mas madaling matandaan ng mga viewers na pagdating po sa ulam, ang usual na portion size lang nito ay yung palad po natin. Then, for the rice ay isang kamao. So, yun yung mga usual na guides para matulungan silang mag-diet. Napakaganda po at napakalinaw, Miss Jaira, no? So talagang kahit sa pagtingin pala namin sa aming palad ay pwede na naming makita kung sapat lang ang aming kinakain o baka napapasobra na. Ang ganda po ng ating kwentuhan, Miss Jaira, pero mga health checkers, kami po ni Miss Jaira ng Quezon City Health Department ay magbabalik para pag-usapan kung ano-ano pa ang mga dapat gawin para maging healthy ang ating mga diet. Huwag po kayong bibitaw. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.